Bawal ba kumain ng dugo sa panahon natin ngayon? So katulad ng topic natin, bawal ba kumain ng dugo sa panahon natin ngayon? So, from New Testament up to now, bawal ba kumain ng dugo? Ngayon, doon sa Old Testament, wala nang question doon. Bawal talaga. Wala nang pagtatalo doon. I think everyone will agree na bawal talaga. No? So, hindi yun ang focus natin dito sa topic na ito. No? So, pasadahan na lang natin yung verses kung saan sinasabi na bawal ang dugo ng Old Testament. So, bawal ang pag-consume ng dugo ng Old Testament while we're on this subject. So, eto, no? Sa Deuteronomio 12:15 to 16, gayon may makakapatay ka at makakakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kanyang ibinigay sa iyo. Ang marumi at ang malinis ay makakakain niyaon, gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Huwag lamang ninyong kakainin ng dugo, iyong ibubuo sa lupa na parang tubig. Yan, sa Old Testament yan ha. So, Leviticus 3:16 to 17, at mga susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana. Pagkaing handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy. Lahat ng taba ay sa Panginoon. Magiging palatuntunang palagi sa buong panahon ng inyong lahi. Sa lahat ng inyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni duguman. At huwag kayong kakain sa anumang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan. Maging sa ibon o sa hayop, sino mang taong kumain ng alinmang dugo ay ihihiwalay sa kanyang bayan ang taong yaon. So yan yung ibang Old Testament verses na nagsasabing bawal kainin ng dugo. Hindi lahat yan, pero yan yung ibang verses. So, settled na yan. Alam na natin yan. Ang focus natin ngayon sa paksa na ito ay yung ngayon. Bawal pa ba kainin ang dugo sa mga Kristiyano? Stick tayo dun sa topic na yun. So, umpisahan muna natin dito ha. May sinabi si Kristo sa Marcos 7:18 to 20. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakahahawa sa kanya? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon nakakahawa sa tao. So, ayan ang sabi sa talata na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Referring to the pagkain, ano? Bakit daw? Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. So kapag kumain ka, pinasok mo sa bibig mo yung pagkain, hindi yun papasok sa puso mo, kundi sa tiyan mo at lalabas sa dakong daanan ng dumi. Yung pagkain na yun na pumasok sa'yo, hindi nakakahawa sa taong yun. Anong kahulugan nun? Pansinin natin, dalawa ang binabanggit dito. Puso at tiyan. Yung puso mo, nire-represent ng spiritual well-being mo. Yung tiyan mo, yung physical well-being mo. Pero dito sa talatang ito, ang focus ni Kristo ay yung spiritual well-being mo. Yan ang premise natin ha. So ang bagit, anumang nasa labas, yun yung pagkain na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Hindi nakakahawa sa kanya meaning hindi ka napapasama ng pagkain spiritually. Yung spiritual well-being mo hindi naaapektuhan ng kinakain mo. Although ang pagkain pwedeng maapektuhan ng physical well-being mo. Kasi kapag kumain ka ng lason, napapasama ka physically. Pero ikaw lang yun. Physical well-being mo lang, hindi mo maihahawa yun sa ibang tao. Meaning, hindi mo maidadamay ibang tao sa laso na kinain mo physically. Ikaw lang ang malalason. Ang ibang tao, hindi. Physically. So, ano ang sumunod na banggit? Ang lumalabas sa tao, yaong nakakahawa sa tao. Yan, at this point, hindi na physical well-being ang tinutukoy dito, kundi spiritual well-being na. Hindi na pagkain ang punto dito ano yun? Basahin natin ang kasunod ha. Sa Mark 7:20 to 23,
At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kabangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangakakahawa sa tao. So yung lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Na to, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, yung lahat ng masasamang bagay na ito, sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Ayan, hindi na pagkain ito. Ito yung nanggagaling sa loob, sa puso ng mga tao, yung masasamang bagay. Ang nakakahawa sa tao, meaning nakakapagpasama sa tao, yun yung naihahawa, yung galing sa puso ng tao, yun yung gawa at salita na nanggagaling sa loob, naihahawa mo sa iba, nakakapagpasama sa tao. Yan ang focus ni Kristo, yung nakakapagpasama sa tao, yung gawa at salita na lumalabas sa tao. Hindi na yung pagkain na pumapasok sa tao. Kaya dahil hindi na pagkain ang focus, kaya ang banggit sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ang ibig bang sabihin, nilinis ni Kristo ang baboy? Hindi, baboy pa din yun eh. Kapag dinamihan mo ang kain ng baboy, tataas pa din ang kolesterol mo. Hindi naman yun ang punto ni Kristo eh. Hindi yung health implications ng pagkain ng baboy o anumang pagkain. Ang nililinis ni Kristo, yung budhi mo dun sa pagkain. Yung pagkain na yun, inaalis ni Kristo yung guilt mo sa pagkain ng pagkain na yun. Malaya ka ng kumain ng pagkain na yun dahil nilinis na yun ni Kristo, meaning wala nang spiritual implications yung pagkain. Makakakain ka na ng gusto mong pagkain. So, tandaan natin yan ha. Isa yan sa gagamitin nating premise later. So ngayon, may mababasa tayo sa Bagong Tipan. Ito ha, basahin natin sa Gawa 15:28-29. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Ito sa Bagong Tipan, yan ang banggit. Ito banggit ha. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Maaaring itanong ng ilan, kung nilinis na ni Kristo ang lahat ng pagkain, bakit pinaiilag pa sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at mga binigti na mababasa sa talata? Nangyari ito after sinabi ni Kristo na nililinis na niya ang lahat ng pagkain eh. Ngayon, para malaman natin, balikan natin sa umpisa. Huwag natin kunin out of context, kunin natin within the context. Balikan natin So, 15:28-29 yun. Punta tayo sa Gawa 15:1-2. At may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sinasabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moises ay hindi kayo mga liligtas. At nang magkaroon si Pablo at si Bernabe ng di kakaunting pagtatalo at pakikipagtuligsaan sa kanila, ay ipinasya ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiahon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa suliraning ito. So ito yan So itong mga ibang mga taong ito malamang mga Kristiyano, mga dating Hudyo. So tatawagin natin silang CJ. Hindi sila mga Kristiyano, mga dating Hentil o tatawagin natin CG. Naniniwala ang mga CJ na itong mga CG ay kailangang sumunod muna sa kaugaliang Hudyo. Kung hindi ay hindi sila mga liligtas. It seems na hindi matanggap ng mga CJ. Nakasama nilang mananampalataya ang mga CG kay Kristo. Alam mo, hindi mo masisi ang mga CJ sa ganong paniniwala dahil yun na yung nakasanayan nila eh.
na sila'y binukod sa mga bayan, na sila ay natangi. Basahin natin ha. Sa Leviticus 20:26. At kayo'y magpapakabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ay banal, at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. So yan ang basis. Ano ngayon sumunod na nangyari? Basahin natin ha. So din tayo naman sa Gawa 15:5. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga Fariseyong nagsisisampalataya na nangagsasabi, kinakailangang sila'y tuliin at sa kanila'y ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. So sa lumang tipan, nauunawaan ng mga Hudyo na kailangan nilang sundin ang lahat ng kautusan ni Moises dahil sila ang hinirang na bayan ng Diyos na sila ay natatanging bayan. Para sa kanila ang mga hintil ay tinuturing na marumi. Andiyan yan sa Ezra 9:11-12 na iyong iniutos sa pamamagitan ng iyong mga lingkod ng mga propeta na nagsasabi, ang lupain na inyong pinaroroonan upang ariin ay maruming lupain dahil sa mga karumihan ng mga bayan ng mga lupain, dahil sa kanilang mga karumal-dumal na pinuno sa dulo ng kanilang karumihan. So, puro marumi, no? So, ngayon nga, huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki. Ni kunin man ninyo ang kanilang mga anak na babae sa ganang inyong mga anak na lalaki. Ni hanapin ang kanilang kapayapaan o ang kanilang kaginhawaan magpakailanman, na kayo bagay magsilakas at magsikain ng buti ng lupain at iwan ninyo na ang pinakamana sa inyong mga anak magpakailanman. So, dahil karamihan sa mga bagong Kristiyano sa Judea ay dating Hudyo, mahirap para sa kanila na bigla ang tanggapin ng mga Kristiyano mga dating hintil nang walang anumang requirement. So, pinagsabihan ni Pedro ang mga CJ na yung mga hinihiling nilang mga requirements sa mga CG ay tinutukso mo ang Diyos. Ito yan sa Gawa 15:10-12. Ngayon nga, bakit niyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad, na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala? Datapwat naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila. So, at nagsitahimik ang buong karamihan at kanilang pinakinggan si Bernabe at si Pablo. Nagsisipagsaysay ng mga tanda at ng mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan nila. Yung pamatok na tinutukoy ni Pedro ay yung kautosang Hudyo. Ang sabi ni Pedro, hindi naliligtas ang mga Hudyo o hintil sa pamamagitan ng kautosang Hudyo, kundi sila'y mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. So, nagsitahimik ang karamihan, pagkatapos noon, nagsalita naman si Santiago, si James, para tiyakin sa mga CJ na ang kaligtasan ay para rin sa mga CJ. Tapos itong sinabi ni Santiago ni James. Basahin natin doon sa Gawa 15:19-21. Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yung sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo, sapagkat si Moises mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya, palibhasa'y binabasa sa mga sinagoga sa bawat Sabat. Kaya ang sinasabi ni Santiago dito, na huwag nang gambalain yung mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos, ay huwag na ipilit na sila'y tuliin pa. Ano daw gagawin? Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. So, susulatan daw ang mga CG na layuan niya mga bagay na yan. Bakit susulatan? Para ipakita na ito ang gagawin ng mga Kristiyanong dating hintil o mga CG. Para ipakita sa mga CJ na mga CG ay katanggap-tanggap sa kanila. Hindi na kinakailangan ng pagtutuli para sa kaligtasan. So, yun ay, parang gesture, to keep the peace, to maintain the unity between CG and CJ.
So ito sa 15:24 ng Gawa, sapagkat aming nabalitaan na ang ilang nagsialis sa amin ay nangangbagabag sa inyo ng mga salita na isinisinsay ang inyong mga kaluluwa, na sa kanila ay hindi kami nangag-utos ng anuman. At doon na nga dumating sa puntong ito ng talata sa Gawa 15:28-29. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti nyo, paalam na sa inyo. So ito, ipinapagawa sa mga CG, primarily, hindi salvation ng context ng talata. Hindi. Ito ay for unification. Yun kasi yung context niyan eh. Dahil nga mayroong division na nangyayari between CJ and CG. Kaya kinakailangan itong sabihin dyan sa talata para ma-remind ang mga CJ na gawin nila yung nasa list para na lang huwag na mapighati ang mga CJ. Kasi nga particular itong mga mga Kristiyanong dating Hudyo sa gawaing ganyan eh. Ayaw nila niyan. At para na rin hindi na i-pressure ng mga CJ ang mga CJ na magpatuli. Yun ang konteksto niyan eh. Katulad din ng ginawa ni Pablo. Ito basahin natin sa 9:20 ng 1 Corinthians. Ang mga Hudyo, at sa mga Hudyo ako'y nag-aring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. So nag-a-adjust si Paul, So under that principle, kaya pinaiiwas sa mga bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, sa dugo at sa mga binigti ang mga CJ para huwag nilang mapighati ang mga CJ. Kahit na nalinis na ng Kristo ang lahat ng pagkain eh. 'Di ba? Pero ang tanong, kung wala ba ang mga Hudyong mapipighati, does it mean libre na ang mga CJ na gawin niya mga nasa list? Hindi. Pero hindi mo kukunin collectively, kundi kukunin mo individually. Isa-isahin natin. So, ito hypothetically, So, kung walang mapipighating CJ, does it mean ang mga CJ pwede na makiapid? Aba, hindi. Kasi ipinagbabawal talaga yan eh. Kahit sa bagong tipan, kasalanan yan. Kaya talagang iiwasan mo yung pakikiapid. Basahin natin sa 6:18 ng 1 Corinthians. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Ngayon, alam na natin yun. Next, kung walang mapipighating CJ, does it mean ang mga CJ pwede na kumain ng mga binigti at mga inihandog sa Diyos-Diyosan? Ang sagot, oo. Dahil nilinis na nga ng Kristo ang lahat ng pagkain eh. Kung ang sinasabi ng budhi mo na nilinis na ni Kristo ang lahat ng pagkain at tinatanggap mo ng may pasasalamat sa Diyos, makakain mo na yung pagkain na yun. Ito, unang Timoteo 4:4-5. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. So yan kapag tinatanggap mo na may pagpapasalamat, pinakababanal yun sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin at hindi nararapat na itakwil. Yan ay under the premise na walang CJ na mapipigati. Pero dun ba natatapos yun? Hindi. Isang parte lang yun ng katotohanan. Later on, makikita natin ang buong katotohanan. Ngayon, itong topic natin, ang dugo. Yan na tayo. Kung walang mapipighating CJ, does it mean na mga CJ pwede na kumain ng dugo? Ayan ang tanong. Pero, bago natin sagutin yan, may isa pang tanong eh. Ang dugo ba ay maiko-consider na pagkain?
Ngayon, wag na natin pagdebatihan kung anong sagot sa tanong na yan. Ang gawin natin, pareho natin i-consider. Ha? 1. Ang dugo ay hindi pagkain. 2. Ang dugo ay pagkain. Ayan, ha? Pareho nating i-consider. So, doon tayo muna sa number 1. Ang dugo ay hindi pagkain. Bakit hindi pagkain ng dugo? Basahin natin, sa Leviticus 17:14. Sapagkat tungkol sa buhay ng lahat ng laman, ang dugo nga niyan ay gaya rin ng buhay niyan. Kaya't sinabi ko sa mga anak ni Israel, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. Sino mang kumain yan ay hihiwalay. So ang banggit, huwag kakain ng dugo ng anumang laman, sapagkat ang buhay ng buong laman ay ang kanyang dugo. At sino mang kumain yan ay hihiwalay. So maliwanag na nakasulat sa Biblia. Utos huwag kakain ng dugo ng anumang laman. So ito pa, 12:23 ng Deuteronomio. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay, at huwag mong kakanin ang buhay na kasama ng laman. So ayan, may mga batayan na ang dugo ay hindi pinapakain, bagkus panlinis pa nga ito sa 9:22 ng Hebrews. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So, kung para sa iyo ang dugo ay hindi pagkain, therefore, hindi ka kakain ng dugo, then good for you. Walang problema, hindi ka kakain ng dugo Diba? Okay na dyan sa number 1, ha? Okay na. So, ngayon, doon naman tayo sa number 2. Ang dugo ay pagkain. Kasi pwedeng subjective Kung sa akin, hindi pagkain ng dugo, maaaring sa'yo pagkain ng dugo. Meron kasing naniniwala na yung nababasa sa lumang tipan ay hindi na applicable sa panahon natin, at naniniwalang ang dugo ay kasama sa nilinis na pagkain ni Kristo. So kung kasamang nilinis ng dugo, ay pwede na itong kainin. Kung ang premise ay ang dugo ay pagkain, di kasama nga yan sa nilinis na pagkain ni Kristo. Makakain mo ng malaya, makakain mo ang dugo ng walang guilt, under the premise na para sa iyo ang dugo ay pagkain. Pero ang tanong, doon ba natatapos yun? Ang sagot, hindi. Ngayon, eto simulan natin Kaya ka nga nagbabasa ng Biblia May nais ka. Gusto mo maging sa Diyos. Bakit? Kasi iniibig mo ang Diyos di ba? Yun ang premise So, ang tanong, paano mo iibigin ang Diyos? So, basahin natin 22:37 ng Matthew. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. So, kung iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, ano dapat natin gawin? Basahin natin sa John 6:38, sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So, tularan natin si Kristo. Ang dapat natin gawin, hindi yung sariling kalooban natin, kundi yung kalooban ng Diyos. Ang pamantayan natin si Kristo Siya ang tutularan natin ano bang kalooban ni Kristo? Balikan natin ulit sa Gawa 15:28-29. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito ay ikabubuti nyo. Paalam na sa inyo. So kanina nalaman na natin ang konteksto niyan, di ba? Alam natin ang pinanggalingan niya kung bakit umabot sa ganyan. Ngayon pansinin natin. Ang sabi sa talata, minagaling ng Espiritu Santo at namin na mangilag sa mga bagay na ito at ikabubuti nyo. Ang tanong, bakit minagaling ng Espiritu Santo na ilagan mo yung mga bagay na yun
at sa ikabubuti ninyo. Ito kunin natin ang diwa ng Biblia kung ano yung malalim na kahulugan kung bakit yun ang minagaling ng Espiritu Santo na ilagan mo yung mga bagay na yun at makabubuti sa inyo. Pagtsagaan nyo lang na basahin natin umpisa natin Umpisa natin sa Roma 14:13. Huwag na nga tayo mga hatulan pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sino man ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Sa 14, nalalaman ko at naniniwala akong lubos kay Jesus na Panginoon na walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili, maliban na doon sa nag-aakala na ang anumang bagay ay marumi, sa kanya ay marumi ito. Sapagkat kung dahil sa pagkain ng iyong kapatid ay naghihinakit, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. Huwag mong ipahamak sa iyong pagkain yung pinagkamatayan ni Kristo. Sa 16, huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay nagdilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Kaya nga, sundin ang mga bagay na makakapayapa at ang mga bagay na makakapagpatibay sa isa't isa. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis. Gayunman ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budhe. Ayan, ang liwanag. Maliwanag ang sinabi ng mga talata. Tingnan natin yung pertinent points Sa verse 14. Walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Ayon sa Panginoong Hesus, maliban na doon sa nag-aakala na ang anumang bagay ay marumi, sa kanya ay marumi ito. By default, walang anumang bagay na marumi sa kanyang sarili. Unless yung budhi mo ang magsasabi na marumi yun, marumi nga yun. So, yung budhi mo ang batayan. Sa verse 15, huwag mong ipahamak sa pagkain yung pinagkamatayan ni Kristo, sapagkat kung dahil sa pagkain ay naghihinakit ang iyong kapatid, ay hindi ka na lumalakad sa pag-ibig. So, utos ito huwag mong ipahamak sa pagkain ang iyong kapatid. Nang dahil lang sa pagkain, naghihinakit ang iyong kapatid, hindi ka lumalakad sa pag-ibig, no? Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Ayun, ang liwanag, di ba? Anong kaharian ng Diyos? Kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos nang dahil sa pagkain. In other words, tao, hindi pagkain. Ang focus ng Diyos, tao, hindi pagkain. Mas importante ang tao kaysa sa pagkain. Yan ang sinasabi ng Biblia. Tingnan pa natin sa Biblia kung ano sinasabi. Bear with me again basahin natin. Medyo mahaba pero sige lang. Unang Korinto 10:23 to 24. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Huwag hanapin ni naman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Ito ano sabi? Lahat ng bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng bagay ay nararapat at hindi lahat nakakapagpatibay. Huwag hanapin ni naman ang sa kanyang sarili, kundi sa ikabubuti ng kapwa. Kahit sa sarili mo, matuwid yung bagay na yun. Pwede mo nang kainin yun ayon sa budhi mo. Pero hindi ikabubuti ng kapwa mo, hindi niya ikatitibay. Huwag mong kainin dahil hindi nararapat yun. Kasi nga, tao, hindi pagkain. Ito, unang Korinto 25, unang Korinto 10:25 to 28. Lahat ng pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig din yung pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin nyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi.
Datapwat kung sa inyo may magsabi, ito'y inahandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba. Sapagkat bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? So, tuloy natin sa 30 to 32. Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Gregyo man, o sa iglesia man ng Diyos. Ito yung last sa 33. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Ayan ang liwanag, Isa lang naman ang punto Sinasaalang-alang mo yung budhi ng iba, hindi ang sarili mo, kundi ang sa iba. Diba? Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa Hudyo man, sa Gregyo man, o sa iglesia man ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Paul, hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mga ligtas. Ayaw ng Diyos na makakatisod ka ng kapwa mo. Basahin natin sa 18:6 na Matthew. Datapwat sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na ito na nagsisimpalataya sa akin, ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat. So yan ang punto. Huwag kang makatisod. Ngayon, sulitin na natin. Andito na rin lang tayo. Basahin naman natin ito. Ito Unang Korinto 8:7-9. Gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan. Ayan, kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan, ay kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan, at ang kanilang budhi palibhas ay mahina, ay nangahahawa. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Hindi tayo masama kung tayo di magsikain. Hindi tayo lalang mabuti kung tayo'y magsikain. Datapwat magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Ang sabi sa verse 7, wala sa lahat ng tao ang kaalamang iyan. Anong kaalaman yan? Na yung Diyos-Diyosan, walang kabuluhan yun. At kahit na yung pagkain na inihandog sa Diyos-Diyosan, wala ding kabuluhan yun. Pero may mga tao, hindi pa ganun ang pananampalataya mahihina pa yung budhi at nangahahawa. Kaya ang sabi ng Biblia, ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Walang effect ang pagkain. Hindi tayo masama kung hindi tayo magsisikain. Hindi rin tayo lalang mabuti kung magsisikain tayo. Alam ng budhi natin yun. May kalayaan tayo makakain ng gusto natin o huwag kumain ng ayaw natin. Pero hindi tayo pare-pareho ng level ng faith Kung tayo malakas, may ibang tao na mahina. So baka yung kalayaan nating makakain ng gusto natin ay maging katitisuran sa mahihina ang pananampalataya. Tuloy natin sa 1 Corinthians 8:10-12. Sapagkat kung makita ng sino mang ikaw na may kaalaman na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, hindi ba titibay ang kanyang budhi kung siya'y mahina upang kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina, ang kapatid na dahil sa kanya'y namatay si Kristo, at sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagkakasugat ng kanyang budhi kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Kristo. Ayan ang sabi sa verse 10. Ikaw na may kaalaman, meaning may malakas na faith na alam mo walang kabuluhan ng mga Diyos-Diyosan. Tapos nakikisalo ka sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, tapos nakita ka ng isang mananampalataya na mahina ang pananampalataya. Maaari mo siyang makompromise
magkakaroon siya ng maling impression ng mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan. Kasi nga mahina pa ang faith niya eh. At dahil doon, maipapahamak mo yung mahina. Yung kapatid mo sa pananampalataya na mahina pa ang faith. Dahil sa pag-practice mo ng kalayaan mo, naipahamak mo naman yung kapatid mo na mahina ang faith. O tapos anong banggit? Sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagkakasugat ng kanyang budhi, kung ito'y mahina, ay nangagkakasala kayo laban kay Kristo. So ayun, kasalanan mo pala yun in your part, na malakas ang pananampalataya, nagkakasala ka laban kay Kristo kapag nasusugatan mo yung budhi ng kapatid mong mahina ang faith. So tayo, kung malakas ang faith natin, may accountability tayo sa Diyos. Kung dahil sa atin, natitisod natin yung mga kapatid nating mahihina ang faith, may responsibility tayong dala-dala para sa kapakanan ng kapatid natin spiritually. Namatay si Kristo dahil sa mga kapatid nating ito tapos matitisod lang natin. Nagkakasala na rin tayo sa Diyos niyan, tapos ang punot dulo lang ay pagkain. Di ba? Kaya, ano ang naging conclusion ni Pablo? Ituloy natin ha. Sa 8:13 ng 1 Corinthians. Kaya, kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng lamangkati upang ako'y huwag makapagpatisod sa aking kapatid. Ayun, maliwanag. Kaya kung ang pagkain ay makakapagpatisod sa aking kapatid, kailanman ay hindi ako kakain ng pagkain na yun. Huwag lang makapagpatisod sa kapatid. Further strengthening yung stand ng Bible. Tao, hindi pagkain. Kaya yung tanong natin sa taas, no? May tanong tayo sa taas, tungkol dito sa talatang ito. Yan. Yung ang banggit dyan, sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin, no? Iiwasan mo yan, ganyan. Na kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Ngayon, tanong, bakit minagaling ng Espiritu Santo na ilagan mo yung mga bagay na yon at sa ikabubuti ninyo? Ang sagot, kasi ayaw ng Diyos na magkasala ka. Ayaw ng Diyos na makatisod ka ng kapatid. Dahil hindi mo lang sarili mong iisipin mo Iisipin mo rin ang kapatid mo. Dahil nung sinabi ni Kristo na nililinis na niya ang lahat ng pagkain, inaalis na niya yung guilt sa budhi mo kung kakain ka ng mga pagkain na yun. Totoo yun. Pero hindi doon natatapos yun Malinis nga ang budhi mo. Paano naman yung budhi ng kapwa mo? Isaalang-alang mo din yun Diba ang tanong natin? Kanina kung paano natin iibigin ng Diyos? Ulitin natin ha. Tapos tuloy natin. May kasunod yun Ito yun. Ito. 22:37 ng Matthew. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. So, ganyan ka dapat umibig sa Diyos. Di nagawa mo na yun. May kasunod yan Ito ha. Ituloy natin. Doon din yun. Tutuloy lang natin. 38-39. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ayun, so may pangalawang utos pala. Katulad din ng una, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So ikaw na pinahalagahan mo yung budhi mo. Natuto ka kay Kristo Pahalagahan mo din yung budhi ng kapwa mo. Kasi iibigin mo yung kapwa mo gaya ng sarili mo Kaya kung iniibig mo yung kapwa mo, pinahalagahan mo yung budhi niya, gaya ng pagpapahalaga mo sa budhi mo, hindi mo gugustuhin matisod ang kapatid dahil sa kalayaan mo. Kaya, it doesn't matter, kung para sa'yo, ang dugo ay hindi pagkain, o ang dugo ay pagkain. Ang bottom line nun, kung pinahalagahan mo ang kapwa mo, hindi ka kakain ng dugo. Kasi hindi mo alam kung sino matitisod mo along the way Sa pagbili mo ng dugo, sa pag-prepare mo ng dugo, sa pagkain mo ng dugo, hindi ka nakakasigurado 100% na wala kang matitisod. Bakit? Kasi hindi ka nakakabasa ng puso Hindi ka rin nakakabasa ng isipan. Baka may natitisod ka na, hindi mo lang alam. Pero, kung umiiwas ka sa dugo, ibig sabihin, hindi ka bibili ng dugo.
Hindi ka magpre-prepare ng dugo. Hindi ka kakain ng dugo. Kapag humarap ka sa Diyos, masasabi mo sa Diyos, Diyos, 100% masasabi ko, wala akong natisod kahit isang kapatid sa pagkain ng dugo. Tama yun. Dahil umiwas ka sa dugo eh. Walang chance na magawa mo yung kasalanan na matisod mo ang kapatid dahil sa pagkain ng dugo. Ang tawag doon to err on the side of caution. Ito ang kahulugan yan, To err on the side of caution means to take a safer or more conservative approach when faced with uncertainty. It involves making a decision that minimizes potential risks, even if it means being overly careful or taking extra precautions. So doon ka sa safe side, yung safer choice. Mas pinipili mo na huwag kumain ng dugo. Kasi doon ka nakakasiguro na hindi ka magkakasala via sa pagkakatisod ng kapwa mo eh. So yun.